Magandang oras at magandang buhay mga kababayan. Napakagandang balita ito dahil si Donald Trump ay hindi binawi ang tinatawag na USAID. Ito yung milyones na halaga na mga ayuda para sa ekonomiya ng Pilipinas at hindi lang sa ekonomiya kundi sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kung nabalitaan nyo sa Ukraine ay kanya nang binawi ang USAID na bilyones na halaga dahil sa giyera sa Russia. Binawi niya kasi napakalaking halaga na ang nabawas sa kaban ng Amerika dahil sa pagtulong sa iba't ibang bansa in terms of financial support. Kaya sa Pilipinas ay napakaganda dahil hindi binawi. Mananatili ang USAID sa Pilipinas. At bakit nga ba? At bakit nga ba palaging binabanggit ni Donald Trump ang Pilipinas sa kanyang mga speech? Ito ang example nito. Most of it, I guess, from the Philippines. We've been in the Philippines practically for... I send the people of the Philippines warm greetings from the Philippines. Is an unbelievable thank you, and I want to thank the Philippines. Thank you very much. It's very important that we get along with the Philippines, and we really do. I assume mostly from the Philippines was fantastic. The heads of the Philippines, they're so angry. Of the Philippines, thank the... You remember the Philippines last trip made by... I mean, here you see the Philippines problems with the Philippines, the relationship there with... Ayan, so bakit nga ba napakabait ni Donald Trump sa Pilipinas? Yan ang tanong na napakatalinghaga. Well, merong kasagutan diyan na ang Pilipinas ay noon pa man ay kaalyado na ng Amerika. Kaya meron ng history of friendship ang Pilipinas at Amerika. At hindi lang yan, napakaraming makuha ang Amerika sa Pilipinas. Ito ang pinaka-strategic na isla. Unang isla na tinatawag na First Island Chain na harang sa China. Kasi noon pa man ang tagal na magkalaban na yung China at Amerika, Cold War. Kaya mayroong mga isla na tinatawag ng Amerika na island chain na unang haharang sa China kung ito'y sakaling aatake at papasok sa Amerika. Ang pinakauna talaga dahil nasa tapat tayo ng China. Kaya strategic talaga tayo. Pangalawa ay Taiwan. Kaya hindi binitiwan ng Amerika ang Taiwan, tinutulungan yan. Andin na riyan yung iba pang isla ng Japan, yung Kuril Islands ng Japan. Kaya mayroong mga base militar doon ang Amerika diyan sa mga isla ng Japan. Ngayon, yan ang pangalawa. Pero ang pangatlo ay mas mabigat ang rason kung bakit mabait ang Amerika sa atin. Yan ay dahil sa mga kayamanan. Well, hindi lang sa Marcos Gold. Ang Marcos Gold ay malaki na tulong sa Amerika dahil yan ay nagamit rin nila. Pero mayroon pang isang kayamanan, yung nakatago underneath sa ating kalupaan, lalo na sa West Philippine Sea. At kasama na diyan ang deuterium deposit na trilyones bariles, trilyones dolyares ang halaga na kasing laki, kasing dami ng deposito ng fossil oil sa Saudi Arabia. Kaya kung mamina ng Amerika ang West Philippine Sea, kaya nga nag-aagawan na ngayon Amerika at China dyan sa West Philippine Sea na yan dahil sa napakaraming makukuha. Merong natural gas, merong deuterium, at merong iba pang resources na makukuha dyan katulad ng mga isda at mga giant clamshell na merong mga lamang giant pearls, kaya bilyones din ang halaga. Kaya yan ang pinaka-importanting mga rason kung bakit halos sa panaginip ni Trump ay palagi nandyan ang Pilipinas. Kaya binabanggit niya palagi sa kanyang speech. Napakaano talaga ng Pilipinas. Parang charismatic siya kung tao pa. Ay napakalakas ang sex appeal. Ayan dahil sa pamumuno yan ni Apo Lakay noon. Kasi napakasikat ng Pilipinas sa panahon ni FM. Kaya nga marami ang nagtangkang
ipabagsak ito dahil sa ganyan talagang ugali ng Pinoy, talangka mentality, kung sino ang nasa taas ay hahatakin niya pababa. Pero kung sila na yung uupo ay walang nagagawa. Okay, balik tayo sa ating balita. Philippines, and now we have a very good relationship there. We're back with the Philippines. Alright, at itong susunod nating balita ay tungkol sa hindi pagbawi ni Donald Trump sa US aid sa Pilipinas. Napakagandang balita ito dahil manatili ang grabe, ang laki-laking pundo pala nito na ibibigay sa Pilipinas o naibigay naibili na yung iba ng gagamitan sa pandigma at ang iba ay nagamit sa infrastructures. Kaya ito atin pakinggan ang balita courtesy sa atin ng UNTV. Di isinama ng US government ng Pilipinas sa tuluyang aalisan ng security assistance. Kasunod ito ng desisyon ng Trump administration na US aid freeze sa lahat ng bansang tinutulungan nito. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nangangahulugan nito na mananatili ang nasa $336 million sa US aid para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayan, napakalaki pala, no? 336 million. Ay, bilyones na yan pagdating sa piso. Kaya lahat ng allied countries ng Amerika ay talagang binibigyan nila ng tinatawag na USAID or USAID. Ay, katulad ng Ukraine. Naku, nasa 200 billion na yata ang naibigay ng dollars ng Amerika sa Ukraine dahil sa pagkikidigma sa Russia. Bakit ganun na lamang ang paggastos ng Amerika sa Ukraine? Ang rason diyan ay para manatili ang balanse ng power sa mundo. Kasi ang Amerika ang nagbabalansin yan Ang Amerika ang nasa itaas, andin ibalansin niya ang baba. Kaya kung magapi ang Ukraine ay lalaki ang teritoryo ng Russia, ay medyo mapipilay ang Amerika. Kaya ganun din sa Pilipinas. Kapag naagaw ang Taiwan, maagaw din ang Pilipinas at lalong mapipilay ang Amerika. Kaya talaga gagastos ang Amerika para sa kanyang mga allied countries. Kasi yung mga allied countries na yan ay katulong ng Amerika sa panatili ng balanse ng demokrasya sa buong mundo. Nakikita naman natin ang kalaban ng Amerika ay mga komunista. Saan ba tayo papanig, di ba? Sa democratic tayo. Sa Amerika tayo. At yung mga makakomunista ay doon sa China. Kaya napakalaki ang role ng Amerika. Kawawa ngayang Amerika Ang laki-laki ng gastos nila para lamang panatilihin ang kapayapaan sa buong rehiyon, sa buong mundo para balanse ang power. At kahit na ang Amerika ay nasa itaas, siya yung pinaka-powerful, ay hindi siya umaabuso. Hindi katulad ng China kapag yan na yung mag-control ng power sa buong mundo. Ang China ay delikado tayo sa democratic countries kasi i-convert talaga tayo into communist. Yan ang pagkakaiba ng democratic at communism. Ang democratic ay hindi yan namimilit. Kung ayaw mo sa demokrasya, di okay ka lang. Pero ang komunista ay ikukulong ka talaga kung ayaw mong sasapi sa kanila. Okay, so napakagandang balita ito. Bago lamang ito na balita, 4 na oras lang ang nakaraan. Courtesy sa atin ng UNTV. Kaya hindi tayo mag-worry about sa ating modernization sa sa Armed Forces of the Philippines kasi nandiyan si Donald Trump. Kaya nga nababanggit niya palagi Philippines Kahit sa panaginip niya ay nagsasalita siya ng Philippines. Kanina sa intro natin, di ba? Ang dami-daming speech niya, example palagi niya Philippines Parang na-inlove yata sa Philippines. Okay, tapusin na natin ang video. Kinumpirma naman ito ni Foreign Affairs spokesperson Teresa Daza na sinabing tuloy ang defense cooperation ng US at Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang naturang desisyon ng US ay tanda na nananatili pa rin matibay ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika hanggang sa pamumuno ni US President Donald Trump. Ayan, napakatotoo niyan.
na talagang matibay ang ugnayan. Lalo na ngayon sa panahon ni PBBM ay talagang napakatibay ng relasyon ng Amerika at ng Pilipinas dahil kay PBBM. Dahil nakita ni Donald Trump na si PBBM ay anti-China. At gano'n naman talaga sila, anti-China ang Amerika dahil karibal sa power, sa world powers, sa powerful countries ay pangalawa ang China sa Amerika, followed by Russia. Kaya hindi pwedeng matatalo ang Amerika. Yan ang stand ng Amerika na talagang gagasto sila basta hindi lang sila matatalo ng China. Kasi kung matatalo ang demokrasya ng komunista, ano na lamang ang mangyari? Diba mga kababayan, pag-isipan nyo, alam nyo na ang mangyayari kung kayo'y nasa komunista na, pakikita nyo ang hirap ng buhay at hindi kayo aasinso dahil kahit anong kayod nyo kapag nasa communist countries ay walang silbi kasi ang kita nyo mapunta sa prime minister o sa presidente ng communist China. Kaya yan, ating ipaglaban ang demokrasya, paglaban natin ng Pilipinas at tayo'y makipagkaibigan sa Amerika dahil sila ang ating big brother na nandyan palagi kapag tayo'y binubuli. Alright, so magpaalam na, maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli mga kababayan. Paalam, God bless the Philippines.